My title of my preaching this morning, pinamagatan kong, I need you. I need you. You're telling this to God, Lord, I need you. Yung parang sinasabi mo, Lord, without you, I am nothing. With you, I am strong. Pero pag ako'y nasa iyo, ako ay may kalakasan. I want you to open your Bible in the book of Matthew, chapter 5, verse 3. Ito sinabi, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. And other translation, para mas lalo po nating maintindihan, sabing ganoon, Happy are the people who know that they need God very much. Ayun pala ibig sabihin ng poor in spirit. The kingdom of heaven belongs to people like that. Let us pray. Lord, may you bless the reading of your word this morning. And I pray, O God, that you open our heart, our mind, O Lord, to understand the blessing of your word this morning. I pray, O God, that cleanse us, O Lord, if anything that may mga kasalanan sa aming mga puso sa oras na ito upang hindi matanggap ang iyong mga salita. Forgive us, O Lord, at para maging malaya namin tanggapin ng iyong mga salita, O God. Holy Spirit, you are welcome in our midst. In Jesus' name, Amen. So Matthew chapter 5 is all about the Sermon on the Mount. Ito yung sinasabi, maybe you know the Beatitudes of life. Dito po, inisa-isa po ni Jesus. However, very surprising yung kanyang statement. Yung sinabi niya, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Alam nyo, kay Lord, ang gusto niya, your dependency sa Kanya. Kasi ganito kasi ang mundo. The world is like this. The world values pride, wealth, and self-reliance. Ayun po yung binavalue ng buhay. Yung tinatawag na pagmamataas, yung kayamanan, ano pa? Yung tiwala sa sariling kakayahan. Ayan po yun. Pwede bang pakiniyan? Meron na tayo yun? Yan. Ayan po ang world. Binavalue natin yung, alam mo, you don't want to be yung mamaliiting ka. That's why we always value pride. At wealth, yung kayamanan sa mundong ito. Kasi they said, money is power. But for Christian, God is very powerful in our lives. Amen? And yung self-reliance, ito yung tawag na yan. Yung tinatawag na, ang tao kasi, they always wanted to, yung magtiwala ka sa yung kakayanan. Kasi sometimes people said, wala naman tutulong sa akin, kundi sarili ko lang. Pero si Jesus binaliktad yan. Ito sinabi ni Jesus, Humility and dependence on God brings blessings. Alam niyo, pagpapakumbaba, at yung sinasabi mong, Lord, ako lang sa iyo lang ako magdidepende, doon pala, ang nangyayari doon, nagdadala ito ng tinatawag na blessing sa buhay mo. O yung pagpapala sa buhay mo. Pagka inadmit mo na sa sarili mo na God meets me. Panginoon, katagpuin mo ko sa oras na ito. When we humble our hearts, He feels them. Pagka ikaw ay makumbaba sa harapan ng Lord, mararamdaman mo ang kanyang presensya. Kapag nagtitiwala tayo sa biyaya ng Diyos, ang mangyayari sa atin, makakatagpo natin yung tinatawag na pagpapalang higit pa sa anumang bagay na maaari natin makamit para sa ating sarili. Ayun po yun. Kasi ang tunay na kaligayahan, real joy, and God's blessings begin the moment we admit we need Him. Ang totoong kagalakan ng isang tao ay pagka nagsimula ka ng sinabi mo sa Kanya, Panginoon, kailangan kita. Ibig sabihin nun, hindi na ako nagre-rely sa akin sarili. I'm only relying to your power, to your presence. Kailangan natin, aminin lang natin sa ating sarili na kailangan natin si Lord. Amen? Sino dito yung kailangan niya si Lord? Amen.
Alam mo, sinabi kanina, no? Pagka sinabi mong kailangan mo si Lord, the kingdom of God is yours. Pag sinabing kaharian, merong namumuno. Pag sinabing may namumuno, merong pagpapalang dumarating. Ngayon, intindihin natin ngayon ang tinatawag na blessed. Ano bang ibig sabihin ng blessed? Blessed means experiencing God's lasting joy, favor, and peace even in life's hardest time. Ganun pala yun. When somebody tell you you are blessed, ganun pala yun, no? Ibig sabihin nun, yung pawalang hanggang kagalakan, yung favor ng Lord, yung kapayapaan ng Lord, kahit na ikay dumaranas ng anumang mga bagay na problema. Alam niyo ba the reason why when you are umahatching ka, ano tawag sa English na umahatching? Sabi ko, anong English? Bless you naman kaagad sinabi niyo sa akin. Ha? Sneezing. When a person is sneezing, you will hear somebody will say, bless you. You know why? Kasi pala, when we sneeze, seconds pala na hindi ka humihinga doon. Parang nag-sneeze ka. Hindi ka nakahinga noon. Ibig sabihin noon, binibless ka, hindi nakahinga ka. Ha? Ibig sabihin, na-hold mo siya. Kaya yung pumiling noon. Kaya pagka meron nag-sneeze sa inyo, ano ka ba naman? Baka may virus ka. Hindi ka noon. Bless you, kapatid. Kasi even though you hold your breath, still you experience the blessings of the Lord. Kaya nga tinawag na bless you, bless you. Dati kasi hindi ko maintindihan, ba't kaya umisnis na ako bless you na kaagad. Amen? Ang blessed ay deep joy. Malalim na kagalakan. Favor, no? Yung favor na mararamdaman mo at yung kapayapaan na nagmumula kay Lord. Di ba sabi niya gano'n, my peace that I give you, hindi kagaya ng mundong ito. Kasi my peace, sabing gano'n, even though you are in trouble, ikaw ay meron pa rin kapayapaan. It is a joy that comes from God and stays even in difficulties in life. Ngayon, paano ba yung pastor? Paano ba natin mapaliwanag in a simple term? Ito po yan. Pagka yung somebody na wala ng trabaho, pero nagtiwala ka kay Lord, still mararanasan mo ang kapayapaan niya. Amen? Kasi ganito. My personal testimony, I experienced that yung in the midst of a losing job, no? Ang hirap po talaga. Back then, ang ating pong term limit po sa Cayman Islands ay only 7 years. 7 taon lang po. And nandun po ako sa max na yun. Nasa 7 years na ako. Pero sabi ko ganun, Lord, where are we going? That time, isa pala anak namin, si Denise pa lang, that time. Sabi ko, Lord, where are we going? Sabi ko noon, I spent my life here for 7 years. So, are you going to send me back to the Philippines along with my family? Or where you go? Saan mo kami dadalhin pa? No? Where are you going to send us? Ngayon, pray. Ito na mayroong isang company na sabi ko na, okay, we're gonna put you a permit. Pinasukan nilang ganoon. Every time na pinapasok na ay nire-reject ng immigration. And then they said, we don't know bakit ka nire-reject. Pero sabi nung company yon, we will fight for you. Wow, sabi ko na, wow, ganun pala ka-value, ha? We will fight for you, Bong. Don't worry about it. Sabi ko noon, we know somebody inside there. Okay. Hindi ko alam, inside the closet o inside where. So, bumalik uli yung papers. Sabi ko noon, still, hindi deny, they reject Tapos they found out that, Bong, what happened to you is you reached the term limit, 7 years. Wow. Sabi ko noon, so that's why hindi lang ma-approbahan yung permit mo. Okay. Pero one thing lang sabi ko, Lord, I know you bring me sa ganitong kalayo na, 7 years of my life in the Cayman Islands. I don't think that you're going to bring me back uli kung saan ako nagsimula. Kasi I know, ang pagpapala ng Diyos ay progressive. Di ba? Always forward, not backward. So sabi ko noon, okay, eto na. May mga offers sa States pa noon, ha? Kasi may kapatid akong pastor, sabi niya if you want, you can go to United States, pero ang magiging trabaho mo ay caregiver. Sabi ko wow, madali lang yun. Kasi ito, ang caregiver na papasukan mo ay hindi pangkaraniwan. Sabi ko, why? Kasi yung aalagaan mo ay hindi wasto ang pag-iisip. Alam yung parang sinto-sinto. Ito na. Sabi na ni Pastora, are you ready?
Sabi ko gano'n, yes, I'm ready. Pero nung nakapanood ako ng mga, alam mo yung naghuhugas ka ng hindi sa yung bambam, mga gano'n, no? Sabi ko, parang hindi ko ata kaya yun, ha? Sabi ko, Lord, hindi ito yung the best na binigay mo. And then, nagkaroon ng offer ngayon. Sa government, nagkaroon siya na tinatawag na meron, tumanggap sila ng expat that time. So, I apply for that. Apply ako. Sabi ko, Lord, I trust in you. Sabi ko because, that time, I feel, may kapayapaan pa rin sa akin. Hindi ako aligaga. Sabi ko, Lord, alam ko naman na, this is not the end. Sabi nga sa Bible, di ba, if one door is closed, one door will be open. May bubuksan ng Lord na panibagong pinto para sa iyo. So sabi ko, okay, antay-antay, tinawag, wow. Sabi ko, exam. Exam ako ngayon. Pag-exam ko ngayon, sinabi ko na, tinapat ko na sila. Sabi ko na, I reached my term limit. Sabi ko na, somebody put a permit on me, pero hindi na inaprubahan. Sabi niya, don't worry. Sabi niya gano'n na, you are applying for government. Sabi niya gano'n, once you get in, you are not under on that situation. Okay. E di, tuwan-tuwa ako, exam. Exam. Sabi ko, Lord, ito na ba yung bibigyan mo sa akin? And I found out, 500 people na nag-exam. Sabi ko, 500. And ang kailangan na nila ay, that time, ay 20 people. Sabi ko, Lord, nothing is impossible to you. Eto, naka-receive ngayon ng letter. Sabi niya ganun, oh, you are advancing. Sabi nga, you passed the exam. Oh, good. So, meron namang physical exam. So, sa physical exam, talagang tinodo ko yung sarili ko, takbo, sit up, push up, lahat kasi yun daw kasi yung kailangan. E di, ito na, during the physical exam, pinatakbo kami na according to your age. No? I was 36 that time. Oh, tama, 36 ako that time. So, ang tatakbuhin ko ata ay nalimutan ko na, parang 14 miles in span of 14 minutes. Tama ba? Parang alangan pero sabi ko, parang 1 minute per mile ang tatakbuhin mo. Tama? Oh, parang ganun Parang ganun, basta according to your age. Yung may bracket pa sila, no? Pag bata, mahaba yung oras, may ilang oras mo. Pag matandang katulad mo, katulad ko, sige, katulad ko na lang, mahaba yung oras mo. Bibigyan ka ng 14 minutes. Abay, talaga namang tinakbo ko. Sinobrahan ko pa, ha? Talagang sabi ko, Lord, I think this is the one. So, to cut the story short, I was accepted that time. Sabi ko gano'n, okay, Lord, thank you. So, yung aking passport lagi lang tinatatakan ng department na yun na okay, just go there. Sabi nga nang punta ka kay ganito, kay yung head ng ganito, tatatakan ka niya para makapag-stay ka. Eh dito na, I was waiting for training that time. Training na inaantay ko Sinabihan akong gano'n na Mr. Abat, I think they postponed the training. Sabi nga gano'n, they postponed the training. So it might be next month. Sabi nga gano'n. But however, you can go back to your country and then we're gonna call you back. Sabi nga gano'n. Sabi nga gano'n, do you know how far Philippines is? We're talking morning right now. In the Philippines, everybody's sleeping. Natutulog yung mga tao na doon. Kasi nga gabi doon. Sabi niya nga, don't worry, we're gonna call you. Alright, okay. So, we don't have any choice but to go. Me and Ariel only. Pastora was stay here. Kasi sabi nga na, just in case, andito ka pa rin. Uwi kami ni Ariel. Ariel was 3 years old, 4 years old that time. 4 years old, yan. Magpo-4 siya that time. Uwi kami ni Ariel. Sabi ko, Lord, alam mo yung pag may kapayapaan ka, I give you some tip. Pagka meron kang pinagdadasal kay Lord, and you feel no curiosity, you don't feel any fear, pero may kapayapaan mo, the Lord is going to give it to you. Kasi sabing ganon, the blessings of the Lord, He adds no sorrow. Hindi ka mag-aalinlangan. Ito na, nasa Philippines kami. After 3 days, tumanggap ako ng tawag. Sabi ng ganon, Mr. Abat, you need to come back here because the training will start next week. Sabi ng ganon, grabe naman to. Sabi ko, wag naman ganon, ang layo ng Pilipinas
Sabi niya ganon, you have to come back or else we're gonna give your spot to somebody. I said, okay. Tapos sabi niya ganon, so how come it's difficult? Sabi ko, well, I mean, in our government, in the Philippines, you cannot live without going to POA, di ba? Kasi kailangan mo ng mga permit na ganyan. Sabi niya ganon, okay, tell me what documents do you need? All you need is a letter that you are accepting me to be employed. So pinadala nila. Pagpadalang ganon, walang pangalan ni Ariel, ni Denise. Sabi, I will not go back by myself. Sabi nga hindi ko man pwedeng iwan si Denise noon. Ang ganda-gandang bata nung kamukha ng daddy niya, ng mami niya. Asa si Denise. Pag uwi ko nang pagagalitan na naman ako nito eh. Dad, it's obvious naman na magkamukha tayo. Why you keep on telling that? So, ito na. Sabi ko kay Pastora, balik ka ulit doon. Sabi ko, Heart, balik ka ulit doon. Sabi ko na, hindi ko iiwan si Ariel, si Denise. Hindi, okay, balik siya doon. So what happened, Mrs. Sabat? Sabihin ko na, you have to add my daughter. Sabi niya, okay, not a problem because yung position kasi is, pwede naman kumuha ng dependent that time. So, inad nila yung pangalan niya ng Denise. Pinadala ulit. Pingin ko. Mali spelling. Yung Denise, correct, pero yung Ariel niya, A, hindi E. Sabi ko kay Pastora, dali mo ulit sa kanila kasi baka mamaya, gonna give me a problem pagdating sa, di ba? Di binago nila. Hindi na ako maantay-antay. Sabihin ko na, we cannot wait on you, Mr. Abad. Sabihin ko na, you have to wait on me because I need to go back there. Sabi ko, my wife is there. Sabihin ko na, okay, not a problem. Ito na. Pagpunta namin ng ni Denise, maliit pa lang siya. Pagdating namin sa airport, doon sa British Airways, sabi nung attendant doon, yung flight attendant, sabi niya gano'n, hindi pala muna, sa POA po lang muna pala. Pagdating ng POA, alam mo sa Pilipinas, okay talaga sa Pilipinas eh. When we go to POA, sabi niya gano'n, Mr. Abad, we need a contract. Sabi ko ganon, this is the contract. Sabi ko ganon, hindi naman yung kagaya contract ng private companies. Dito sa Cayman Islands, once they said you are accepted, ayun na yung kontrata mo. And then later, bibigay na lang. Sabi niya ganon na, okay, ayaw lang kami paalisin. In short, ayaw kami paalisin. So sabi ko, okay, sige. Ano bang pwede kong gawin para makaalis ako? Sabi niya, you just write a letter, a waiver letter that stating that whatever happened to you, wala kaming pananagutan. Sabi ko gano'n, grabe naman to. Sabi ko gano'n, Miss, Pilipino po ako. Sabi niya, yeah, I understand that. Pero you mean, if somebody happened to us along the papunta doon, hindi, wala kayong pakialam sa akin? Oo, gano'n. Sa inis ko na rin, gumawa na rin ako ng sulat. Sabi ko gano'n, grabe naman. Pero nakaalis naman. Ito na ngayon sa airport na kami ni Denise. Sabi nung we need to verify this kasi there's a lot of fake documents. Sabi ko noon, okay. Sabi ko noon, but let me remind you, the time difference between here and in Cayman Islands, kasi that time, parang madaling araw dito noon. Di chinek-check na, wala sumasagot. Talaga wala sasagot siya kasi madaling araw doon, sabi ko sa kanya. Sabi niya, okay. We know somebody, British immigration officer, and we will ask kung kung legit yung iyong documents. Alright, tinawagan nila, bumalik. Sabi niya, Mr. Abad, congratulations, legit po. Sabi ko, bakit ba? Paano naging legit? Alam mo ko na ng tanong, what is the color of the stamp? Sabi, blue. Alright, that's legit. Hindi na napapansin, pagka sa immigration, blue ang tinatatak. Tama? Blue, no? Di ba? Di okay na. Wow, nakalis kami. Nasa likod namin, he's going to London, UK. Nung tinignan yung kanya, black. Sabi sa kanya gano'n, no? You have to check this because I already called immigration. They said this has to be blue. Yours is black. Hindi siya nakasakay. Sabi ko gano'n, hindi kaya nung kinopya niya ay black copies only. Hindi niya kinopya sa may tinatawag na colored, di ba? So, the cut and story short, nakabalik kami ni Ariel. Kita niyo, ang Diyos,
pagka you put your dependency on Him, He will move freely in your life. Pero the more na you are doing something pa, you said, Lord, I entrust everything to you, and then gumagawa ka pa ng mga para-paraan pa, abay, si Lord sasabihin niya, your dependency is not mine. Kasi you still doing something na na against pa. All I said, di ba, sabi ng Lord, di ba? Stand still. Sabi ng gano'n, no? Don't move because I will fight for you. Amen? Amen? So ito na, nakakatuwa, the government were trying to kick us out of the country. Nung na-accept na ako doon, is the one who telling me, welcome, Mr. Abat. Amen? Then, nagdire-diretso, nag-PR, tapos ngayon, nag-status, tapos nag-British citizen. So, Lord, sabi ko, Lord, you're amazing. I never asked for more. All I want is for my children. Pero alam niyo si Lord, ang blessing ng Lord, pag binless ka ng Lord ngayon, hindi siya matatapos sa iyo. Until such time na sumusuko ka na, binibless ka pa rin ni Lord. Amen? Ganun mag-bless si Lord sa atin. So, ito ngayon. Why God bless the humble? Bakit binibless ng Diyos ang mga humble people? Kasi, a humble heart open the doors to God's kingdom. Ito ngayon. Si Lord, ayaw niya ng mga prideful na tao. Kasi ang pride ng tao kasi ganito You always dependence on yourself. Hindi ka nagdidepende kahit kanino man. Pero kay Lord, pag humble ka kay Lord, bukas ang mga pintuan ng kingdom of God sa iyo. Ano ba yung nabuksang na pintong iyon? Ito, unang-una nabuksan sa iyo nung you become humble. Number one is your salvation. Yung kaligtasan mo nabuksan ngayon. Begins with we humble admit we cannot save ourselves. The reason why you receive your salvation, kasi nung lumapit ka kay Lord, sabi mo kay Lord, Lord, apart from you, hindi ko naman kahit lagang iligtas ang sarili ko. Amen? So that time, you admitting that you need God to be your Savior. Sabi nga gano'n, sabi sa book of Ephesians, hindi na tayo naligtas sa ating mga mabubuting gawa o sa mga bagay na ginagawa natin. Sabi niya, it is by grace of God the reason why you are saved. So that no one can boast. Kaya sabi niya gano'n, naligtas ka dahil sa kabutihan ng Diyos, sa awa ng Diyos. Hindi ka naligtas sa mga bagay na ginagawa mo. Sabi gano'n. Kaya the reason why ginawa ng Lord yun, upang sa gano'n, walang sino man ang pwedeng magmataas. Nasabihin mong gano'n, kaya ako naligtas kasi marami akong tinulungan na tao. Kung gano'n lang palang para-paraan, di yung mga mabubuting politicians sa atin, yung mga corrupt na politician, ano lang gagawin nila? Magpapatayo na ng simbahan, di okay na sila. Punta na sila ng langit. Hindi po ganoon. Ang salvation ay nakuha po yan sa pamamagitan ng yung humbling yourself and telling to God that, Lord, I can do anything. I need someone to save me. Ayun na. And then, papasok yan ng salvation. You accept Jesus Christ as your Lord and Savior, and then you will tell that the Lord, you will become my Lord and Savior, rule my life, ikaw na manguna sa aking buhay, and then you are saved because you received Jesus Christ as your Lord and Savior. Psalms 116 verse 2, sabi gano'n, apart from you, I have no good things. Sabi gano'n, Lord, pag wala ka, walang mabubuting bagay na pwedeng mangyari sa akin. Pangalawa, ano ba yung nabuksan na pinto? Growth. It starts when a teachable heart listen for God's wisdom. Pag ikay nagsimula na makinig doon sa karunungan ng Diyos, nagsimula ang paglago kapag ang isang pusong handang turuan ay nakikinig sa karunungan ng Lord. Sabi mo kay Lord na, Lord, I am mangmang ako sa harapan mo. Kasi ikaw lang ang magaling. Doon ka ngayon, ang mga taong tumatanggap na tinatawag na pagtuturo sa iyo, your teaching for your life, ay yung mga taong nagsasabi na ina-admit mo, Lord God, kailangan kita. Proverbs chapter 9, verse 9, sabi ganoon, kapag tinuruan mo ang isang taong marunong, lalo siyang magiging marunong. Amen? At kapag tinuruan mo ang isang taong matuwid, lalo pang lalawak ang kanyang kaalaman. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, dapat tayo ay teachable heart.
ikaw ay marunong makinig. Ikaw ay marunong umintindi. Hindi ba yung tipong may sinasabi sa'yo, alam ko na yan. Pala nga sasabihin, alam ko na yan. Alam ko na yan. Pagka ikay teachable heart, lalago ka, kapatid. Pero pag sinabi mong dito ka, alam mo lahat, wala na, hanggang doon ka na lang. Pangatlo, ano ba yung pangatlo na buksan sa buhay mo? Kapayapaan, peace. Peace fills the heart that bows before God. Yung mga tao talagang tunay na nagpapakumbaba kay Lord at nakakatanggap ng kapayapaan. Kapayapaan ang pumupuno sa pusong yumuyok ko sa harap ng Diyos. Amen? Isaiah 26 verse 3. Hindi ko na po nilagay yung mga verse dyan. If you want, you can write it in your note. Lord, you keep those people safe who continue to trust in you. The reason why you are bowing down to the Lord because you trust in Him. Nagtitiwala ka sa Kanya. Alam mo yung sumusuko. Alam niyo, paano ba kayo pag hold up? Hold up, anong gagawin mo? Di ba taas ang kamay? Ibig sabihin noon, I can't do anything. Wala na akong kayang gawin pa. Pwede ba yung hold up, gumanong kang bigla? Hindi naman, di ba? O kaya, hold up, pinusuan mo pa, ha? Hindi ganoon, di ba? Pagka sinabing hold up, you raise your hands. Ibig sabihin nun, I don't have anything here, wala na akong magagawa. Yun yun. Sabi gano'n, you give them peace in their minds because they believe in you. Binibigyan mo sila ng kapayapaan sa kanilang isipan kasi sila'y naniniwala sa'yo. Ngayon, ang mga estudyante, sino dito yung mga naging estudyante na? Lahat naman tayo siguro nag-aral, di ba? Sometimes, being a student is a lot of struggle. Tama? Ang daming kailangan, ang daming kailangan na i-memorize, ang daming kailangan i-resolve, mga bagay na ganyan. And then, when you seek help, pag ikaw na yan ay humanap na ng tulong, sa ano nangyayari sa iyo? Di ba nagsasucceed tayo? Tama ba? Pag sinabing tuturuan kita, you allow yourself to be to teach para turuan ka. Ayun ang nangyayari po sa atin. Amen? Ngayon, ang poor in spirit, ibig sabihin ganito. Poor in spirit means a heart that recognizes its needs for God and daily life of humility before Him. Ito yan. Ang tinatawag na mahirap sa espiritu ay nangangahulugang isang pusong kumikilala na meron kang pangailangan sa Diyos. At yung pang-araw-araw na buhay mo na may pagpakumbaba ka na umaharap sa Kanya. Yung everyday, kaya nga sabi nga, give us this day our daily bread. Physical bread and spiritual bread. Ibig sabihin nun, every day you have to read your Bible. So that, because bread ay buhay. Tama? Sabi nga nila, bread is life sa iba. Iba naman, rice is life. Vegetable is, sa mga vegetarian, life, di ba? So, ang bread ganito. Sa panahon noon, hindi naman sila nagsasaing, kundi bread na kinakain nila lagi. Kaya nga sabi doon, doon sa may prayer, di ba? Give us this day our daily bread. So, physical bread, which is to make you strong, to make you healthy, and then spiritual bread, which is the Word of God. Every day we need the Word of God. Amen? Sino dito yung nagbasa ng Bible niya kayo ng umaga? Huwag na tataas kasi baka tataas lahat. Amen? Read your Bible. Why? Because the Bible or the Word of God is the food for your soul. Ang salita ng Diyos, kung ikay pinapakain mo yung physical mo, para mapakain ng iyong kaluluwa naman, ay kailangan niya ng Word of God. Amen? So, read your Bible every day. So, that's why, sabi dito, ay poor in spirit, a heartfelt that recognizes its needs for God and daily life of humility before Him. Ang empty cup can receive fresh water. Pag ang cup po ay empty, nakakatanggap po siya ng fresh water. Pero a cup full of pride cannot. Kasi bakit ka mo? Pagka punong-puno na, ayaw mo nang tumanggap. Ibig sabihin nun, nagmamalaki na. Kasi meron, maybe, he knows everything. Kaya kailangan, simula ngayon,
Lagi natin sasabihin kay Lord, Lord, I need you. Lord, kailangan kita. Kailangan natin si Lord. Sino dito may kailangan kay Lord? Amen. All of us here. Kaya ang gagawin natin ngayon, take it intentional steps with God for a life fully surrendered. Ibig sabihin nun, kasi ang tao kasi masyadong minsan nakakalimot. Pero pag ginagawa mo siyang intention na tinatawag, ibig sabihin nun, sinasadya mong gawin siya, na your life will be fully surrendered, ayun ang maganda ngayon. Gumawa tayo ng mga hakbang para sa isang buhay na lubos na isinuko kay Lord. Anong unang-una natin dapat gawin? Unang-una, pray each day with openness and truth before God. Yung araw-araw na nagdadasal ka na bukas ang buhay mo kay Lord. Wala naman talaga tayo na itatago kay Lord talaga. Lahat naman ay hayag kay Lord. Amen? So, maging totoo tayo kay Lord. Buksan natin araw-araw. Manalangin tayo araw-araw na may katapatan at bukas palad sa harap ng Diyos. Na-admit that, Lord, I'm short today. Lord, I know, hindi ko kaya ngayon harapin ang buhay ngayon. Doon dapat. Psalms 145:18, the Lord is close to all who call on Him. Sabi nga nun, ang Diyos daw ay malapit sa mga taong tumatawag sa Kanya. Okay. Amen. Gusto mo mapalapit kay Lord? Tawag ka lagi kay Lord. Jeremiah 33 verse 3, di ba? Call unto me and I will answer thee. Amen? So, araw-araw, yes to all who call on Him in truth. Lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan, admitting everything kay Lord. Pangalawa, take intentional. Pangalawa, admit your mistakes without delay and find God's forgiveness. Pagka kayo nagkamali, aminin mo na kay Lord. Huwag na mag-aalibay. Aminin natin na mali tayo at harapin kaagad natin. Kasi meron naman 1 John 1:9. Sabing ganon, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all your unrighteousness. Sabi sa 1 John 1:9, sabing ganon, pag ikay kinonfess mo kay Lord, sinayag mo kay Lord ang iyong kasalanan, sabing ganon, siya ay tapat at banal na ikaw ay patatawarin at lilinisin ka sa lahat ng iyong kasalanan. Amen? So, admit your mistakes. Admit na kagad natin. Huwag na tayong mag-alibay, mag-reason out pa, na ganito, Lord, hindi ko naman kasalanan yung kasalanan ng katabi ko yun. Lord, hindi ko naman kasalanan yung kasalanan ng kaibigan ko yun. No, admit it. Pangatlo, yung tinatawag na intentional. Pangatlo, bring every decision to God and follow His direction. Lahat ng gagawin mo, yan mo kay Lord, hingi ka ng advice kay Lord. Lahat yun. Para, kung ano man yung direction niya, kaya nga, reading the Bible is very important. Kasi it is the map of life. Di ba? It is a instruction ng buhay natin. So, ipagkatiwala mo lahat kay Lord ang bawat decision at ngayon, sundin mo ang kanyang mga tagubilin. Ibig sabihin nun, consult God in prayer. Konsultahin mo ang Diyos sa iyong panalangin, ensuring your decision. Lahat ng decision mo kailangan ensure na ino-honor mo si Lord. Amen? Nakuha ba natin? Amen. Pang-apat, yung intentional. Honor God in every success and achievement. Ano mang meron ka ngayon, ano man yung achievement mo ngayon, ang gagawin mo ngayon, ibalik mo kay Lord ang honor. Amen? Ang honor po kasi, ang glory as well, is intended for God. Kasi He's the one who gave it to you. Kaya maraming mga athletes na sometimes they claiming the glory. Di ba bandang huli, nababagong istorya, natatalo, nalalaos. Kasi why? Glory belongs to the Lord. Amen? But victory belongs to you. Amen? Kaya lahat ng achievement mo, lahat ng success ng buhay mo, dapat yon, yung glory na yon, yung honor na yun, binibigay mo kay Lord. And then, yung victory naman na nararanasan mo, para sa iyo yon. Amen? Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Simple thing nagsabi si Pablo. Napakadali ito. Sa lahat ng bagay, i-honor mo siya. Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, ito sinabi,
So whether you are eat or drink, or wherever you do it all for the glory of God. Simple thing, ha? Sabing ganon, kung ikaw may kumakain, umiinom, o ano man yung ginagawa mo, lahat ito ibigay mo for the glory of God. Amen? Ganun pala yun. Simple thing na kakain ka, sabi mo, Lord, thank you for this meal. Bless the meal, and thank you for the supply. Nag-glorify mo si Lord. Na-promote ka, Lord, without you, hindi ko makuha yung promotion to. I know nanggaling sa iyo, nag-glorify mo si Lord. And then your life will be run into victory. Hindi ka mauubusan ng panalo sa buhay pag ganun ang ginagawa natin. Amen? Amen po ba? Amen. Whether you are eat, drink, whatever you do it all for the glory of God. Lahat yun. Simple thing. Ang manok, kaya hindi siya naubusan ng pagkain, alam mo yung ginagawa niya? Lagi siya nagpapasalamat. Hindi ba napapansin naman, no? Pag kumakain, tumitingin sa taas. Nagte-thank you kay Lord. Tuka, thank you Lord. Tuka, thank you Lord. Ni minsan hindi siya nagutom. Amen? Eh baka naman tayo, kakain lang tayo, nalimutan mo pa mag-pray. Nung naubos mo na, ay, thank you Lord, ubos na yung pagkain. Always thank the Lord. Always give God the glory. Simple tea na meron ka, may coffee ka, Lord, thank you Lord God for this coffee, at hindi ako makakatulog ngayong gabing ito. At misa si Brother Funk, minom kami ng coffee niya, sabi niya ganun, Pastor, brood yan, brood. Oh, sabi ko, sarap. Eh, live group namin noon, alas 9, binigyan ako niya, no? Ang sarap nga naman talaga, inubos ko. Alas 4 naman na yung araw, tibit niya, nakatingin pa rin ako. Nasa kaman na ako, nakatingin pa rin ako. Pabira to si Frank. Kung ano yung binigay sa akin, grabe. Sabi niya, pero Pastor, pag minom mo, nakatulog. Eh, ikaw, nakatulog ka. Ako, hindi nga eh. Amen po ba? Panglima, keep your heart open and ready to learn from God. Laging bukas ang iyong puso at handang tumanggap para ikaw ay matuto kay Lord. Handa ka matuto kay Lord. Psalms 25 verse 9, He leads the humble in doing right. Sabing ganon, hinililid niya daw yung mga mabababang loob, yung mga humble, doon sa tama. Teaching them His way. Tinuturuan ka kung anong daan niya. Amen? Ito, bihira mangyari to, na ang parents mismo ay mag-apologize sa kanyang anak. Di ba? After losing patience. Yung parang napalo-palo mo na. Di ba? Meron ang istorya. Mekaniko yung tatay. Yung anak niya, ina-admire siya masyado. Eh dito ngayon, nagmekaniko yung tatay niya. Eh bilang umalis yung tatay, kinuha ngayon yung isang matalas na wrench. Tapos nag-drawing ng bahay kubo doon sa kotse. Dinrawingan niyang ganun. At syempre, pagdating ng tatay, galit na galit. So sobrang galit ng tatay, kinuha niya yung wrench, pinalo-palo yung kamay. Tapos na-realize niya, wala nang kamay. Yung anak niya naubos na kasi kakapalo niya, di ba? Alam mo, iyak siya ng iyak. Sabi niya, anak, sorry. Sometimes, ang magulang, pwede rin naman tayo mag-sorry sa ating mga anak pag tayo nagkakamali. Si Denise, sometimes, waiting for that eh. Napalagkamali, sumigaw ka na naman, daddy. Normal na yan. Sorry, napasigaw si daddy. Ako nag-sorry, no? Anak, huwag mong gagawin yun, ha? Parang ganun nata gusto ng mga anak natin, eh, no? Ngayon, papaluin kita ngayon. Pero patawarin mo ko kasi papaluin kita ngayon, ha? Parang pero it's fine, yeah. Kasi, humility restores peace. Sometimes, na-upset yan si Denise sa akin. Kasi nakikita ko kasi anak ko ngayon, eh. Hindi ako kinibo. Na-upset siguro. Eh, syempre, tatay, di lapit, lambing-lambing ng konti, di okay na naman kami. Dad, what do you want? No? Minsan, pagka lambing, may kapalit, eh, no? Sige, bilang mo na ako ng ganito. Ngayon, ano ba ang danger ng pride? Why pride is so very dangerous? Kasi ang pride, binablocks niya yung blessing. Ang ginagawa niya, hindi niya pinapapasok ang blessing pagka ang tao ay prideful.
Kaya nga ang pride, sinasabi niya ganon, ang pride po ganito eh, I can do it myself. Kaya kong gawin yan sa sarili ko. I don't need anybody. Even I don't need God. Last week, napag-aralan natin si King Saul, di ba? King Solomon. Because of his pride, hindi naman siya nag-sorry kaagad kay Prophet Samuel eh. He reasoned out a lot of things. He made a lot of excuses. Sinabi niya ganito, ganyan, mga tao ko gusto nilang ganito, ganyan. Hindi ba yung parang humble yourself na, Lord, forgive me. Or Prophet Samuel, forgive me. Look at Lucifer. Bakit bumagsak si Lucifer? Because of pride. Because he thought na pantay sila ng Diyos. Kasi nga, angels, ina-adore din siya ng angels. Kasi he's a song leader that time. Song worshiper. Nung nasa langit. Anong ginawa ng Lord? Di ba binaksak siya? Sabi sa Bible, di ba? I saw Satan, sabi niya ganon, falling like a shooting star. Mabilis na pagbagsak because of pride. Sabi mo sa katabi mo, bawal ang fried chicken sa'yo. Huwag tayong maging hambog sa ating sarili. Amen? Pero ang humility opens the door. Pero pag ikay mapagpakumbaba, binubuksan niya ang mga pinto para sa iyo. Pero yung pride closes them. Pag nagsimula ka na maging magmalaki, na sumasara ang mga opportunities sa buhay mo. Ano ba ang mga promises doon sa mga humble heart? Ano ba yung pangako ng Diyos sa mga taong humble ng kanilang puso? Sabi ganoon, the humble heart is promised the riches of God's kingdom. Pag ikaw ay humble, may pangako ang Diyos sa iyo, yung kanyang kaharian para sa iyo. Kaya pag ikaw ay puso magpakumbaba, ibig sabihin noon, yung kayamanan ng kaharian ay nasa iyo. Amen? Balikan ko lang yung Matthew chapter 5 verse 3. Sabi ganoon, blessed are the poor in spirit, for theirs is, word na ginamit is, the kingdom of heaven. Hindi sinabing ganoon, blessed are the poor in spirit, for they will. Hindi naman sinabing they will eh. Sabi, for theirs is the kingdom of heaven. So ang word na ginamit ni Jesus ay hindi will be, kundi is. Sabi ganoon, pagka ikaw ay poor in spirit, matatanggap mo ang kaharian ng Diyos. Amen? So the kingdom begins now in your heart. Kasi why? Once you acknowledge that you are poor in spirit, ano yung mga promises? Unang-una, God's peace transforms heart, driving out every fear. Sabi ganoon, yung kapayapaan daw ay binabago ang puso, tinatanggal ang anumang takot na meron sa iyo. Amen? Binabago ng kapayapaan ng Diyos ang mga puso. Pinapawi ang bawat takot na meron sa iyo. Pagka ikaw ay ang blessing, ay ang promises ng Lord sa atin. Pangalawa, through His forgiveness, guilt gives way to peace and freedom. Dahil doon sa natanggap mong kapatawaran naman, sa mamagitan ng kanyang kapatawaran, ang pagkakasala ay napapalitan ng kapayapaan at kalayaan. Alam mo, pagka ikay, para maramdaman mo na ikay pinatawad na talaga, merong peace of mind. Meron din kapayapaan sa puso mo. Amen? At pag nakita mo yung nakasakit sa iyo, hindi ka na naiinis. Sabihin mo, alam mo, Pastor, pinatawad ko na yan eh. Pero wag na kami magkasalubong sa daan. Kala ko pinatawad mo na, hindi pa ako ready, Pastor eh. Ay, hindi pa pinatawad. Kay Lord ganito. Nung humingi ka ng kapatawaran kay Lord, hindi niya na inalalay yung kasalanan. The Bible said, He will no longer remember your sin no more. Pagka ikaw humingi ng tawad kay Lord. Eh, ang tao ibang klase, no? Napatawad ko na yan, Pastor. Wag lang lilingon sa akin talaga. Kagaya sa church natin. Sino dito yung may kagalit sa church? Taas ang kamay. Oh, walang tataas, di ba? Kasi kita ko naman, kasi alam mo, makikita mo ang taong merong kagalit, may stiff neck.
Pag sinabi kong, you bless the person on your right side, hindi ko sa right yun. Bakit kaya? Andun pala yun. Number 3, God's purpose fills the heart, replacing every doubt and confusion. Ginagawa naman niya, yung purpose ng buhay mo, inilalagay sa puso mo. Ganun gagawin ng Lord, no? Yung blessing na yan, no? Na tinatawag na humility na yan, yung poor in spirit. Pinapalitan niya yung mga doubt and confusion na meron ka. Yung mga pag-aalinlangan at yung gulo sa isip mo, pinapalitan nung tinatawag na purpose ng Lord sa life, sa buhay mo. Kaya mas maganda, malaman mo ang purpose mo. Pinupuno ng layunin ng Diyos ang puso. Pinapalitan ng bawat pagdududa at kalituhan na meron sa puso mo yan. Meron ba ditong tinawag siya ng kanyang anak kasi hindi niya maisarang pinto sa sobrang bigat? Di ba? Nagre-response kaagad tayo pag sinabi ng anak natin, Dad, I need help. Di ba? Tinutulungan kaagad natin. Si Lord ganun din. When you asking something from the Lord, He's there to always help you. Amen? Palakpakan natin si Lord.